Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Ang pag-alis ang naging paraan ko upang ipagtanggol ang aking sarili. Wala nang ibang paraan upang maisakatuparan iyon o mabigyan ang sarili ko ng pagkakataong makabangon. Sa panahong iyon, ang pag-alis sa Pilipinas ay hindi lamang isang pasya, isa rin itong tungkulin ko sa aking sarili. Kung nanatili ako roon, tuluyan akong masisira. Ayokong hayaang mawala ang aking sarili habang pilit akong nagpapatuloy. Ito na ang oras upang tuluyan akong umalis. Ang mga nangyayari sa loob ko noon ay napakahirap unawain, ang kanyang asal ay nagdulot ng matinding sakit. May mga pagkakataon talagang kailangan nating ipagtanggol ang ating sarili, ang ating puso at kaluluwa, lalo na kung ang pinsalang dulot ng minamahal ay hindi na kayang tiisin. Nais ko sanang samahan siya sa bawat unos, ngunit para akong may buhat na batang paulit-ulit akong sinasaktan habang ako'y nag-iisa. At kahit sinubukan ko, tuluyan niya akong winasak. Kaya ngayon, dala ko ang muling binuong bersyon ng aking sarili, ako 2.0, at pinili kong huwag nang maghanap ng pag-ibig. Hindi ko na kayang magmahal muli tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Siya ang aking una at tila huliring pag-ibig. Ngunit ang lamat na iniwan niya sa puso ko ay hindi madaling maghilom. Sa ngayon, nawalan na ako ng pag-asa. Alam kong hindi na kami muling magkikita. At kahit mangyari man iyon, ang sakit na iniwan niya ay mananatiling marka sa akin. Sir, narito na po tayo, sabi ni Joseph, ang aking driver. Tumingin ako sa paligid at napagtantong nasa paliparan na ako. Muli kong sinulyapan ang lungsod bago tuluyang pumasok. Lubos kong namimiss ang lahat. Sina Maya, Ana, Liam, Daisy, Lucas at Dan. Nais sana ni Lucas na ihatid ako, ngunit kilala ko ang sarili ko. Ayokong makita niya akong bumigay. Tinapos ko ang mga kinakailangang proseso at nagtungo sa VIP lounge, naghihintay ng tawag mula sa piloto. Makalipas ang ilang sandali, tumawag siya. Handa na ba ang eroplano? Tanong ko. Paumanhin po, sir, ngunit hindi tayo makakaalis, sagot niya. Bakit? May ilang problema po sa eroplano. Mapanganib kong itutuloy ang paglipad. Ano ba ang silbi ng bayad ko sa inyo? Ngayon niyo lang sasabihin? Hindi ko napigilan ang aking galit. Paumanhin po, sir. Ngayon lang po ito napansin. Hindi sapat ang paumanhin. Kailan magiging handa ang eroplano? 3 hanggang 5 araw pa po. Siguraduhin ninyong maaayos iyan. Kung hindi, may papalit sa inyo. Agad kong ibinaba ang tawag. Sandali akong nag-isip at tinawagan si Lucas. Hindi pa ba umaalis ang flight mo? Tanong niya. Hindi, may problema ang eroplano. Nasa airport pa ba ang iyo? Hihiramin ko sana. Pasensya na. Kakalis lang papuntang London tapos didiretso na sa Canada. Wala na rito hanggang susunod na linggo. Ganun ba? Sige, napaisip ako kung paano makaalis papuntang France. Bakit hindi ka muna manatili ng ilang araw? Mungkahi niya. Tama ka. Hindi ako sasakay ng commercial flight. Babalik na lang ako sa penthouse. Pagbalik ko, pagpasok ko pa lang ay may pamilyar na amoy na sumalubong sa akin. Parang kay Maya. Sanay na ako roon, madalas kong maramdaman ang presensya niya kahit wala siya. Ngunit ilusyon lang iyon. Naglakad ako papunta sa silid, ngunit parang may nakita akong tao sa kusina. Dahan-dahan akong lumapit. At nakita ko siya. Si Maya. Akala ko panaginip lang muli. Lalayo na sana ako nang marinig ko ang kanyang tinig. Ayaw mo bang makita ako? Humarap ako. Nakasuot siya ng dilaw na damit, napakaganda, tila wala akong masabi. Dahan-dahan ko siyang nilapitan at hinipo upang tiyakin kung totoo siya. Ngumiti siya. Totoo na ako. Hindi na ako panaginip. Ngunit bumalik sa akin ang lahat ng sakit. Hindi ko siya magawang yakapin. Bakit ka narito? Tanong ko.
Alam kong ganito ang aabutin ko. Pero mamaya na natin pag-usapan. Kumain muna tayo, sabi niya habang hinahawakan ang aking pulso. Inalis ko ang kamay niya. Ano ang ginagawa mo? Kumakain kasama ang aking asawa, sagot niya. Doon ako nagalit. Hindi na ako ang asawa mo. Umalis ka rito. Hindi, may karapatan pa rin ako. Hindi ko gusto na narito ka. Hindi ako aalis. Iniwan ko siya. Kinabukasan, nakita ko siyang natutulog sa sofa. Tinakpan ko siya ng kumot. Kahit masakit, hindi ko maipakita ang nararamdaman ko. Nagising si Maya kinabukasan, mahina at pagod. Naghintay siya sa akin. Xavier, tawag niya. Ano, tugon ko. Pwede mo bang sabihin kung saan ako pwedeng manatili? At makahiram ng damit? Tumigil ka sa pag-aakto. Hindi pa tapos ang lahat. Sinusubukan kong ayusin. Ang basag na salamin ay hindi na muling mabubuo. Umalis ako. Ngunit naalala ko ang kanyang kalagayan. Maaari kang pumili ng kahit anong silid. Basta huwag sa akin. Gumawa siya ng almusal. Hindi ko pinansin. Lumipas ang araw. Iniwasan ko siya. Ngunit siya. Hindi kumain, naghihintay na ako ang magpakain sa kanya. Sa kahinaan, nawalan siya ng malay. Pagbalik ko ng gabi, hinanap ko siya. Natagpuan ko siya sa isang maliit at hindi maayos na silid. At natigilan ako sa aking nakita. Pagpasok ni Xavier sa silid, tila nabaligtad ang kanyang mundo. Bumalik sa kanyang isipan ang mga larawang bumabagabag sa kanya. Si Maya na nahulog mula sa hagdan at bumagsak sa sahig, na palilibutan ng dugo. Naalala niya ang araw na dahil sa kanya, muntik nang mapahamak si Maya. Ngayon, nakatayo siya sa pintuan ng silid sa kanyang penthouse. Ang silid na piniling tirhan ni Maya. Namutla siya sa kanyang nakita. Nakahandusay si Maya sa tabi ng kama at nakakalat ang mga piraso ng basag na salamin sa paligid niya. Agad siyang tumakbo papunta sa kanya at marahang tinapik ang kanyang mga pisngi. Sa itsura nito, malinaw na wala itong malay. Mabilis siyang kumuha ng tubig mula sa mesa sa tabi ng kama at marahang iwinisik iyon sa mukha ni Maya. Maya, gumising ka, mahal. Pakiusap, gumising ka, paulit-ulit niyang sambit, nanginginig ang boses at bakas ang takot sa kanyang mukha. Maya ay unti-unting nagkamalay. Napapikit siya ng ilang ulit bago tuluyang naimulat ang kanyang mga mata. Nakita niyang nakahiga siya sa kandungan ni Xavier na mukhang labis na nag-aalala. Parang may mawawala sa kanya anumang sandali. Hindi niya akalaing ganito siya mag-aalala. Samantalang siya, pinagbibintangan niya ito sa mga bagay na hindi naman ito ginawa. Sa bawat segundong lumilipas, lalo siyang nilalamon ng konsensya. Hanggang sa marinig niyang muli ang boses ni Xavier. Takot na takot ako. Ano ang nangyari? Bakit ka nawalan ng malay? Ayos ka lang ba? Tatawag ako ng doktor. Sandali, tatawagan ko si Liam. Hindi, sandali. Agad niyang pigil. Huwag mo siyang tawagan. Mag-aalala lang siya ng walang dahilan. Sigurado akong babalik agad sila ni Daisy. Hayaan muna natin sila roon. Mahalaga ang kanilang gawain. Ayos lang ako. Walang nangyari. Napansin ni Maya ang kanilang posisyon. Ang ulo niya ay nasa kandungan ni Xavier at yakap siya nito ng mahigpit. Dahan-dahang kumala si Xavier at marahang binuhat siya, saka pinaupo sa kama at inayos ang mga unan sa likod niya. Hindi ka ayos. Tatawag ako ng ibang doktor. Kumuha siya ng telepono at tumawag. Ilang sandali pa, dumating ang isang doktor. Mahina ang kanyang katawan. Mukhang matagal na siyang hindi kumakain. Ngunit wala namang seryosong problema. Bigyan siya ng masustansyang pagkain, prutas, at siguraduhing sapat ang tubig. Higit sa lahat, iwasan ang stress. Tumango si Xavier. Maraming salamat, doktor. Pagkaalis ng doktor, nanatili si Xavier sa labas ng silid ng ilang sandali. Naiwan si Maya na mag-isa at hindi niya napigilang mag-isip. Iniwan na ba niya ako? Wala na ba akong halaga sa kanya? Naputol ang kanyang pag-iisip nang maramdaman niya ang isang kamay na marahang nagpahid ng luha sa kanyang pisngi. Ano ang nangyari? May masakit ba? Tanong ni Xavier. Niyakap siya ni Maya ng mahigpit.
Ngunit hindi siya niyakap pabalik. Unti-unti siyang kumalas, nasasaktan sa kanyang reaksyon. Akala ko iniwan mo ako, mahina niyang sabi. Hinding-hindi kita iiwan. Lalo na kung kailangan mo ako, tugon niya. Kumuha siya ng pagkain at inilapag iyon sa tabi ng kama. Ang mga mata mong punang luha. Parang tinik sa akin. Kahit anong mangyari, bahagi ka pa rin ng buhay ko. Kahit masama ang iniisip mo sa akin, hindi ako mag-iisip ng masama laban sa'yo. Kaya alagaan mo ang sarili mo. Kahit hindi para sa'yo, gawin mo para sa akin. At bukas, wala na ako para pagsabihan ka. Bukas, nanginginig niyang tanong. Ang huling pagdinig sa hukuman. Matatapos na ang lahat. Parang gumuho ang mundo ni Maya. Wala nang dapat pag-usapan. Ito ang nakatakda. Tapos na ang kasunduan natin. Napaiyak siya. Paumanhin. Hindi na siya nakatiis. Hinila siya ni Xavier at niyakap. Hinayaan niyang umiyak si Maya sa kanyang dibdib, marahang hinahaplos ang buhok nito. Makalipas ang ilang sandali, kumala si Maya. Paumanhin. Huwag ka nang humingi ng tawad. Wala na rin namang magbabago. Ngunit sana, noon pa, naniwala ka na hindi ako taksil. Hindi kailanman, sagot niya. Kung ganoon, sana inalaman mo iyon noon pa. Tahimik silang dalawa. Kumain ka muna, sabi ni Xavier. Ngunit hindi gumalaw si Maya. Kailan ka huling kumain? Tanong niya. Kahapon pa. Hindi ito tama, Maya. Hindi mo malulutas ang problema sa hindi pagkain. May ipinangako ako. Ano iyon? Na hindi ako kakain hanggat hindi mo ako pinapakain. Napapikit si Xavier. Pinigilan niya ang sarili. Hindi na ako magagalit. Ito na ang huli nating gabi. Pinakain niya si Maya ng prutas. Bakit mahalaga pa rin ako sa'yo? Tanong ni Maya, umiiyak. Bakit hindi mo ako magawang kamuhian? Gusto niyang isigaw ang katotohanan. Na mahal niya ito. Ngunit pinili niyang manahimik. Hindi mo maiintindihan, sagot niya. Nagpatuloy sila sa hapunan. Si Xavier ang tumapos sa pagluluto ng masugatan si Maya. Mag-ingat ka naman, sabi niya habang nililinis ang sugat nito. Hindi ka kailanman magiging malupit sa akin, bulong ni Maya. Tahimik siyang nagpatuloy. Tapos na, sabi niya. Ngunit hinawakan siya ni Maya. Kinamumuhian mo ba talaga ako? Hindi kailanman. Umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang kamay niya. Hindi ko akalaing hahantong tayo sa ganito. Ngunit para sa ngayon, dapat mong malaman. Napakahalaga mo sa akin. Hindi kita kayang kamuhian. Napaluha si Maya. May hihilingin ako, sabi ni Xavier. Ano iyon? Huwag kang bumalik sa iyong mga magulang. Nagulat si Maya. Hindi ko sila naisiraan, ngunit nasasaktan ka nila. May sarili kang buhay. Sundan mo ang iyong mga pangarap. Kung babalik ka sa kanila, matatakot ako para sa'yo. Ngayon lang ako hihiling. Maaari mo bang ipagkaloob sa akin ito? Sa susunod na kabanata, haharap si Xavier at Maya sa huling pagdinig sa hukuman. Isang sandaling magtatakda kung tuluyan na nga bang maghihiwalay ang kanilang mga landas o may natitira pang pag-asa sa pagitan nila. Sa gitna ng sakit, mga lihim at katotohanan ang mabubunyag na maaaring magbago sa kanilang kapalaran at sa desisyong matagal na nilang iniiwasan. Kaya abangan natin,